binabagyo na ang Pilipinas. Ito pa talaga ang issue nyo. Well, binabagyo ang Pilipinas, pero yung focus ko talaga yung anak ko. I am so focused on my housewife era that this is actually juvenile compared to the things I have to think about. But it did pass by my FYP, and my thoughts on it are, I'm Team Jen. Wala akong personal na galit or kinalaman kay Lash. Jen and I just share a friendship. So bakit ako pipili ng side hindi ko naman kilala? Diba, ang tanga lang. And isa pa, kung hindi nyo gusto si Jen, obsessed naman kayo sa kanya. Hindi nyo siya gusto, pero mini-misunderstand nyo siya. Hindi nyo siya gusto, pero hindi kayo mapakali, kundi gawan siya ng content. Kung gusto nyo si Lash, hindi gusto nyo si Lash, focus kayo dyan. Diyan na lang. Yung kahirapan yan. Hindi nyo nga gusto yung tao, pero obsessed kayo. Hindi nyo gusto yung tao, pero sinisiraan nyo. Hindi nyo gusto yung tao, pero gusto nyo talaga na mas ikakaangat nyo ang siraan siya. Ang tanga nun. Ang juvenile. And for me, yun ang thoughts ko. Wala akong issue at wala akong pipiliing side kasi si Jen lang naman ang kakilala ko. Wala rin ako masasabi kay Lash kasi hindi ko naman siya pinapanood. Dumadaan yung content niya, okay. Pero ako kasi is I only have good intentions for Jen. I wish her well. I've always wished her well. Siya, si Meiko, si Peter, because I know them. And yun nga, buhay nila, buhay nila. Kung di nyo sila gusto, di nyo sila gusto. Pero ang kahirapan kasi sa inyo, hindi nyo gusto, pero obsessed kayo. Ayoko makisama kasi hindi naman ako nakikisabay sa uso. Ang thoughts ko lang dyan, ang juvenile. Ang daming problema na kailangang kinakaharap. Buhay ng ibang tao talaga focus nyo. Ang focus ko yung anak ko. Kasi kami talaga ni Ed ang nakafocus sa kanya ngayon, nakatoka sa kanya. So yan yung ginagawa namin. At yung mga nawawalang pounds because we're both losing weight. O yan ang mga ginagawa namin dito, be. And sinabi ko na kay Jen to visit me here in Cebu. Yun lang. Yun lang ang thoughts ko. Tinanong mo ha, bibigay ako. Team Jen ako, unpaid. Ako pa mag-host sa kanya when she visits me here in Cebu. O, magagalit na naman yung magagalit. Bahala kayo, mga stroke kayong lahat. Humingi na lang kayo ng assistance kung kailangan nyo. Ingat. Ang OA kasi. Bakit ka ma-shame kung hindi ka naman poor? Yan kasi. 'Di ba? Ang OOA kasi. 'Di ba? Ang OOA. Poor shamer. There's no shame in being poor kasi choice mo naman yan. Buhay ng ibang tao ang fino-focus mo kaysa maghanap ka ng pera. Ugali mo, poor naman talaga. Ano gusto mong tawag sa'yo? Rich. Kahit hindi ka naman talaga rich. So what did you expect me to be? Alam nyo ako, ayoko talaga ng OA. At saka isa pa, bully lang naman kasi yan kasi nabully kayo. Sino ba nauna? Yan kasi yung kahirapan. Gagago-gago kayo at pag ginago kayo, pa-victim. Anto-toxic. Hindi poor shamer ang isang tao na nagsasabi lang ng totoo. At hindi ka naman masishame kung hindi ka naman talaga poor. Pero poor naman talaga ugali mo. Poor ka pa talaga sa totoong buhay. Di poor ka talaga. Alam ka naman sabihin sa yung rich ka. Ano yun? Manifesting? Sorry. I will never take the side of somebody that plays the victim. Kasi villain talaga ako. Bitchesa talaga ako. Gets? Ang kahirapan kasi niyan, you're always pretending to be happy when you're not. You're always pretending to be someone you're not. At pag nasabihan ka ng totoo, nasasaktan ka kasi weak shit ka. Huwag ka mag-TikTok kung sensitive ka. Huwag ka mag-TikTok kung puro ka-OA-han ang nalalaman mo dyan sa buhay mo. Kunwari you have your life figured out, pero totoo naman yan, depressed-depressan ka. Ang OA. Kaya nga ako natatawa ako dito sa social media, puro kayo weak shit. Kung sa totoong buhay naman, hirap na hirap. Yan kasi, because kayo, yung mga nagko-content dito na kunwari, ang happy, ang pa-perfect. Pero Diyos ko, ang totoo niyan, every other thought is suicide. Ano yan? Hindi totoo? Kaya pag nasabihan kayo ng totoo, masakit? Because real life kasi works so much differently. Than social media. Kayo kasi, puro kayo affirmation ng iba ang hinahanap nyo at hinahabol nyo. Live better lives kaya. Live a much better life. In real life. Than on social media. Try that. Para hindi ka nasasaktan. Para hindi ka OA. Para hindi ka super mega sensitive. Para hindi na lang lahat ng tao na tinatawag kang poor shamer. Poor ka naman talaga. That's being honest. That's not being a poor shamer. Kaya wag nga kayo sa akin. Kasi ayoko talagang sabihin sa inyo yung gusto nyong marinig. I'm not trying to be controversial. I'm just being honest. And I can say it nicely or I can say it bluntly. But the truth is the truth. If you are happy in your real life, you wouldn't be pretending. You wouldn't care so much what other people think. And you'd be so focused on the things that make your life better, not other people's lives. Pero yun nga, if you are so hell-bent on pleasing other people instead of yourself,
Kaya ka talaga insecure no matter what you do. Kasi hinahabol mo ang affirmation ng ibang tao kesa naman sa sarili mo. Kaya love yourself first. Make yourself better. And make yourself a good person regardless if somebody sees it or not. Diyos naman may gawa sa'yo, di ba? Hindi naman yung yawa. Kaya focus on that. Okay? Ingat! Good night!